Pagpili ng mga batis at pangangalap ng impormasyon. Kapag sinabing batis, ito ay datos o sanggunian na pwede nating maging batayan sa pagkuha ng mga impormasyon na ating kinakailangan. Makatutulong sa lalim ng isang argumento ang mga sangguni ang gagamitin ng isang mananaliksik, mananalumpati at tagapagsalita. Narito ang gabay sa pagpili ng tamang sanggunian o batis ng impormasyon. May tatlo tayong pwedeng maging batayan o sanggunian: primaryang datos, sekundaryang datos, at tersyaryang datos. Primaryang datos nagmula sa mga dokumentong isinulat sa panahon na isinagawa ang aktwal na pananaliksik o orihinal na dokumento kung saan ito nakabatay. Ibig sabihin, ang primaryang datos ay mga impormasyong direktang nakalap mula sa orihinal na pinagmulan o sa mismong mga taong sangkot sa paksa ng pag-aaral. Ito ay mga bagong datos na hindi pa nagamit o nailathala ng iba, tuwirang nakalap ng mananaliksik. Ano ang halimbawa ng primaryang datos? Talumpati, liham, birth certificate, diaries, transcription ng live news feed, balita, record ng korte, panayam, survey, akademikong journal at sangguniang aklat. Ikalawa, sekundaryang datos nanggaling sa mga dokumentong isinulat matapos ang isang kaganapan o interpretasyon ng may akda sa naturang impormasyong hindi niya naabutan, tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, artikulo, review at synthesis. Kapag sinabing sekundaryang datos, impormasyong hindi direktang nakalap. Okay? Impormasyong hindi direktang nakalap ng mananaliksik, kundi nanggaling sa mga umiiral na sanggunian o nailathalang materyal. Ito ay mga datos na naipon na o nagamit na ng ibang tao o institusyon bago paggamitin ng mananaliksik. Diksyonaryo, encyclopedia, artikulo, review at synthesis ang mga halimbawa nito. Tersyaryang datos hinalo sa mga dokumentong naglalarawan sa primarya at sekundaryang sanggunian tulad ng indexes na binigyan ng pagkakakilanlan kung saan nagmula ang impormasyon, abstract at databases. Tersyaryang datos, pinagsama-samang impormasyon ng primarya at sekundaryang datos na karaniwang ginagamit upang madaling mahanap o mabuo ang kabuuang ideya ng isang paksa. Ngunit hindi ito orihinal na pinagmulan ng impormasyon. Okay, pinagsama-samang impormasyon. Kapag naman sinabing indexes, ito ay listahan ng mga paksa, pangalan, termino, o mahalagang salita na matatagpuan sa isang aklat o dokumento. Layunin nito na mapadali ang paghahanap ng impormasyon sa loob ng isang aklat o sanggunian. At sakop ng indexes ang pinagmulan ng impormasyon, abstract at databases. Internet bilang sanggunian, maraming impormasyon ang naibabahagi ng internet sa iba't iba nitong plataporma, katulad ng web pages, blogs, forums, katalogo at iba pa na walang sapat na regulasyon ng paglalagay posting. Sa panahon ngayon, tayo ay sa internet sumasangguni o naghahanap ng mga impormasyon dulot ng makabagong teknolohiya. Bakit internet? Isang click lang natin, isang type lang natin, makikita na natin ang ating mga hinahanap. As long as mayroon tayong Wi-Fi o data connection, hindi tayo mahihirapang maghanap ng impormasyon na ating kinakailangan. Hindi na tayo pupunta ng silid-aklatan o library para manghiram ng libro at hanapin ang mga impormasyon na ating kinakailangan. Ngayon, kahit nasaang lugar tayo, hangga't may internet o as long as may internet, madali na nating makukuha ang mga impormasyon na ating kinakailangan. Pagbasa at pananaliksik ng impormasyon. Ano ang pinagkaiba ng pagbabasa at pananaliksik? Ang pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon
ay mahalagang hakbang sa proseso ng pag-aaral at pag-unawa sa mga datos, kaalaman o ideya mula sa iba't ibang mga batis o sources. Pagbabasa, aktibidad ng pag-unawa at pag-aabsorb ng impormasyon mula sa mga teksto, dokumento, aklat, artikulo o iba pang uri ng sulati. Tayo namang lahat ay marunong magbasa. Ibig sabihin, inaabsorb ng ating mga isipan, inuunawa at iniintindi natin ang mga salita o teksto na nakalathala sa isang dokumento, aklat, artikulo at iba pa. Nagkakaroon tayo ng komprehensyon para madagdagan ang ating kaalaman. Ito ay mahalagang kasanayan na nagbibigay daan sa pag-access sa kaalaman at pag-unawa sa mga konsepto o ideya na ibinibigay ng may akda. Ibig sabihin, nagkakaroon ng connection sa pagitan ng author at mambabasa. Kapag nagsulat ang author ng isang aklat at ito ay binasa ng mambabasa, tapos naintindihan, naunawaan, ibig sabihin matagumpay na nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Halimbawa ng pagbabasa, aklat, balita, nobelang pelikula. Pananaliksik, sistematikong pagsusuri at pag-aaral ng mga impormasyon o datos ukol sa isang tiyak na paksa o issue. Ibig sabihin tayo ay nagsasaliksik upang madagdagan ang mga kaalaman sa ating mga isipan. Dahil hindi naman lahat ng bagay ay alam natin. Kaya nga tayo nagsasaliksik para madagdagan ang ating mga kaalaman. Ito ay nagiging basihan para sa pagbuo ng mga argumento, pagsusuri o mga konklusyon batay sa mga natuklasan. Ano ang halimbawa ng pananaliksik? Mayroon tayong pananaliksik sa internet, agham, at pagsasagawa ng survey. Pagbubuod at pag-ugnay-ugnay ng impormasyon. Pagbubuod at pag-ugnay-ugnay ng impormasyon ay ang mga hakbang sa proseso ng pag-aaral at pagsusuri ng mga datos, teksto o impormasyon upang maunawaan ng mas malalim ang mga konsepto o mensahe na ibinabahagi. Pagbubuod o summarization, ito naman ay ating ginagawa simula elementarya hanggang senior high school. Proseso ng pagpapakita ng pangunahing ideya o kaganapan sa isang mas maikli o mas simpleng ayno. Ibig sabihin, mas maikling bersyon kung ano ang ating napanood at kung ano ang ating binasa. At ang inilalagay natin ay ang makahalagang detalye at pangyayari na dapat malaman natin o dapat malaman ng isang tao. Ano ang layunin ng summarization o pagbubuod? Magbigay ng maikling bersyon ng impormasyon na naglalaman ng mga pangunahing aspeto nito. Halimbawa ng pagbubuod, pagkatapos mapanood ang isang pelikula o mabasa ang isang libro, ang pagbubuod ay maaaring ginagamit upang iparating ang pangunahing plot, karakter, at mensahe ng kwento ng maikli at malinaw. Halimbawa, kayo ay binigyan ko ng isang activity, manood ng isang pelikula, kayo ay binigyan ko ng activity tungkol sa isang pelikula at ang panuto o ang direksyon ay ilabas kung ano ang pagbubuod o summarization nito. Ibig sabihin, yung mga mahahalagang pangyayari ay inyong isusulat. Pag-uugnay-ugnay o connecting, proseso ng pagtukoy at pagpapakita ng mga koneksyon o relasyon sa pagitan ng mga ideya, datos o konsepto. Ito ay nagpapakita kung paano ang mga bahagi ng impormasyon ay magkakaugnay at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa. Kapag sinabi nating connecting, proseso ng pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya, pangyayari, impormasyon at konsepto. Ito ay pagdudugtong ng mga kaisipan para mas maunawaan ang kabuuang mensahe o daloy ng isang paksa. Halimbawa, sa isang pananaliksik, inuugnay-ugnay ng mananaliksik ang mga datos upang makabuo ng tamang interpretasyon. Isa pang halimbawa sa kasaysayan, inuugnay ang mga pangyayari upang maunawaan ang sanhi at bunga ng isang kaganapan.
Komparasyon sa pagsusuri ng dalawang magkaibang aklat ukol sa parehong paksa, ang pag-uugnay-ugnay ay nagpapakita ng mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba sa kanilang mga argumento at metodolohiya. Ang pinakamagandang halimbawa ng komparasyon ay Venn diagram. Okay, dalawang bilog, makikita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng isang konsepto, salita, bagay at termino. Pagbubuo ng sariling pagsusuri batay sa impormasyon. Ito ang proseso ng pag-aanalisa at pag-evaluate ng mga impormasyon, datos, o mga pangyayari upang makabuo ng sariling opinyon, konklusyon o pagsusuri. Ibig sabihin, hindi tayo magsasaliksik sa internet. Ang gagamitin natin ay ang ating mga utak o isipan o sariling kaalaman sa sariling pagsusuri. Nagpapakita ng kakayahan ng isang individual na mag-isip ng malalim o critical thinking at magkaroon ng kritikal na perspektiba hinggil sa isang tayak na paksa o issue. Kung ano ang pagkakaintindi, kung ano ang pagkakaunawa mo, yun ang iyong isusulat. Hindi ka magsasaliksik sa internet. Halimbawa ng pagsusuri, akademikong artikulo, pelikula, balita, pananaliksik ng iba. Ang pagbubuo ng sariling pagsusuri ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral at pag-unawa sa mundo. Ito ay nagpapahintulot sa isang individual na magkaroon ng personal na pananaw at makagawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng mga impormasyon na kanilang natanggap.